Stallion 777 para matuto ka ng prospecting, panoodin mo ito. Professional ka namang tignan at katiwa-tiwala. Okay ba yun? Kasi magpo-prospecting ka na eh. Ako, tinuturo ko po talaga to kasi magpo-prospecting ka na eh. Kapag ikaw ay nag-chat sa prospect mo, anong ginagawa nila? Tinitingnan yung FB mo. Tinitingnan niya kung katiwa-tiwala ka ba, kung samahan ka ba nila. Pag nakita nila, isang browse pa lang, walang ya, yung kapitbahay namin, ganto ganyan. So, negative na agad yun, di ba? Ako dati kahit walang kwenta sinishare ko. Sabi ko, ang pangit pala ng ano ko dati, no? Ng mga post ko dati. Nagto-throwback eh, di ba? Kakahiya. And then, so gawa kayo ng dream board. Kahit sino naman po pwedeng gumawa ng dream board eh. Second batch ng dream board ko to, no? Lahat yan, sobra pa. Natupad po lahat kay Santay. As in, sobra pa. Pinaka-basics pa. So, number 1, yung prospecting. So, ano ba yung prospecting? Kuha kayo ng listahan. Lista natin yung mga pangalan ng mga target mo. Target mo naging ka-business partner, target mo na bumili ng produkto, diba? Based on my experience, ito yung mga aking kinuhanan ng prospects. Mga friends ko, relatives, co-workers, same community, kunyari sa running community, at kung ano-anong community, kunyari nag-gym ka, yung community mo ng gym, nag-yoga ka, nag-zumba ka, dami. Actually, yung mga community po sobrang effective po, no, na nakakuha ang mga business partners ko ng mga member po doon at mga users po, no. Mga business owners, marami din po akong mga member na business owners ngayon. Mga Gen Z and millennials, athletes and health conscious, OFWs and moms looking for extra income. Sobrang dami niyan. Di ka nga maubusan ng prospect eh. People seeking growth and better opportunities. Meron kasing mga tao na hindi nila hanap yung income agad eh. Pero may nanonood sa FB mo na, wow, ayun yung ginagawa nila. May growth sa kanila. Mga ganyan sa friends mo, sa FB. People engaging with your social media. Kasama yan, mga nag-like sa story mo, nakikinood sa story mo. Ako, ginagawa ko yan. Di ba minsan ang daming nanonood? Ni-screenshot ko agad. Kasi lahat yan. Tapos sinusulat ko. Siya ako isulat. Kasi pag nawala na yan, hindi mo na makikita ulit. Kasi, di ba, mawawala na yung pangalan nila eh. People you meet every day. Dito pa lang sa mga to, kikita ka na ngayong taon. Wala pa yung online marketing ka pa or nag-ads ka, panalo pa. Ito pala yung sundan mo, hanapin mo to sa list mo, idagdag mo to sa listahan mo, kikita na ngayong taon na to. So, anong gagawin mo? Start building your active name list. Kung meron ka ng listahan ngayon, I really suggest, dagdagan mo pa. Tapos naka-base ka dito, baka meron ka pang mga kakilala na nandito na hindi mo pa nailalagay kasi nagpe-prejudge ka. Nyari, ginajudge mo, ay sobrang yaman na nito, baka hindi na to kailangan. Yung ngayon dapat mong kausap eh. Yung may pera eh. Yung mga chicken list. Yung mga kaya nilang mag-avail ng mga package, kaya nila yung amount ng product, yun yung unahin nyo. Ako po, nung ako ay wala pang resulta, walang kotse, as in wala lahat, pamasahe lang meron ako. Sabi ni Mentor Gab, pag wala kang kotse, ang lagay mo sa prospect mo, yung may mga kotse. Pag wala kang malaking bahay, wala kang pera, ilagay mo sa prospect list mo yung mga yan. O mahiya, nalagay mo pa lang naman, isusulat mo pa lang naman eh. Di ba? Sulat mo pa lang naman eh. Kamag-anak mo na may pera, malaki yung bahay nila. Siyempre, pag malaki bahay, may pera. Sulat mo yan. Sulat mo yan. Mamaya natin pag-usapan paano mo sila invite. Tapos everyday, kasi yung iba sabi, Mentor, di ba, lahat na na-invite ko, lahat na, wala na akong di ba, wala na talaga. Talaga? Sabi ko, ako nga, hindi pa ubos yung prospect ko eh. Di ba? Alam mo bakit? Lahat na-invite niya. Kasi 20 lang yung listahan niya. Kulat nga ako sa iba eh. 20! Ilan ba friends mo sa FB? Di ba? Pero ito, para hindi ka mawalan, mag-add ka ng 2 tao everyday. Ang daming tao, imposible sa isang araw nga. Minsan, ang dami nyo nakikilala, a day eh. Hindi lang po tayo intentional na mangilala. Tama ba? Gusto nyo kumita? Gusto nyo kumita ng malaki? Mangilala tayo araw-araw. Noong nakaraan, may ka-meeting ako sa Santo, yung Fridays. Bigyan ako ng calling card. 2 calling card yung binigay ko. Open pala siya. Hindi ko sasabihin sa inyo yung pangalan, baka mapuntahan nyo eh. Jokes. Hindi yun, everyday, nangingilala ako. Everyday, magdagdag ka ng 2. Intentional ha. Hindi yung parang, syempre, napakinggan mo yan dito. Ganun pala yan, Mentor, 2 i-add. Yung napakinggan mo lang, tapos, di ba, hindi mo siya gagawin. Gawin mo lang, try mo lang. Di ba? 2, dagdag ka. Dadami yung prospect mo. And maniwala ka, yung next leader mo, na magpapasabog ng network mo,
andun sa mga araw-araw mong nami-meet everyday, and andun sa ilalagay mo sa prospect list mo. Kaya importante na meron kang intentional na nilalagay na pangalan sa prospect list mo. Ate, ganun yung nilagay ko yan, kaya kasi parang di pumapalag eh. Tapos nakalabas namin ng office, tinabihan ko agad siya. Hindi talaga kami niya magkakilala. Hindi kami friend. Hello, ganyan. Piling close na agad ako sa kanya, tapos kinuha ko yung FB niya. Eh sabi ni mentor, kumunik ka. Kinukomentan ko yung picture niya, ganyan. Ang ganda naman ng anak mo, ganyan. Hindi niya pala anak yun. Naging close kami. Kung hindi ko siya in-approach, aksidente lang po na na-invite ako sa meeting na yun, wala yung kapartner ko sa office. Eh sabi, yung everyday na nami-meet mo, eh na-meet ko siya. Di ba? Gumawa akong paraan para makakonect. Kinuha ko FB niya. Clear po? Meron akong Sante Elite? Meron. Di ba? So, sabi dito, consistency in conversations creates freedom. Araw-araw, gusto mong hindi masiro at lumaki talagang network mo. Yung tipong talagang left and right mo, di ba? Everyday may bumibili, may nagpapasok ng package, may mga nagmi-meeting, may nag-activities, may nagpe-present kahit wala ka. Gusto mo yun? Yes. Consistency in conversations create a freedom. So bago mangyari yun, maging consistent ka every single day, talk to people, invite people. Don't wait to be perfect before starting. Okay? So sulit mo lang. Nandito pa lang naman tayo sa sulat eh, no? 2 people a day can create your freedom. Every day yan. Ano yan? Proven din sa akin. Nagdadagdag ako a day ng pangalan sa aking prospect list. So, ito po yung modern prospecting na ginagawa ko rin po, no? Very effective sa akin. So, where to find prospects today? Ito po, huwag nyo itong i-skip. Lahat po ito, dito nyo na makukuha yung iba nyong prospects. Facebook content. Di ba, nag-post ka ng video mo? May mga bagong nagla-like. Ilagay mo sa prospect mo. Kasi minsan, puro sante yung ibigan nyo sa FB. Kailangan mong ilista naman yung, huwag lang kayong maging masaya na nagpo-post kayo ng video nyo, content nyo. Itingnan nyo, sino ba mga nag-like? Ganun po ako. Sino ba mga nag-like? Nag-like si ganito, ilista ko sa prospect ko. So, ibig sabihin, nagugustuhan niya. So, huwag mo nang pakawala yung ganun, ilista mo na. Di ba? So, ilista mo. Real viewers, story engagers, hindi yan sila nagla-like, hindi yan nagko-comment, pero nandun lagi sa story mo. Ilista mo. Ilista mo sila. Lalo na yung mga bagong kaibigan na hindi pa member, lista mo. Ano pa? Messenger conversations. Ako kasi ang hilig ko po, story ng mga prospects ko, mini-message ko yan. Nilalagyan ko ng comment. Di ba automatic mapupunta ka na ngayon sa messenger nila? Makakakonek ka na ngayon. So dapat ganun. Tingin ka, makicomment ka, magawa ka ng conversation. Kaya ba? Yung pagiging chikadora natin, ilagay na natin sa ganung bagay. Di ba? So ako po, ginawa ko siyang habit. Mahilig akong sumilip sa story ng prospect ko. Intentionally. Hindi yung kung sino lang makita ko. Hindi, talagang hawak ko prospect list ko. Bibisitahin ko yung FB niya. Para lang mag-comment sa post niya and sa story niya. Para makapasok ako dun sa messenger. Kaya po yung aking mga hindi kakilala, nagiging member ko. Create po ng conversation and connection. So ngayon po, sa panahon natin yan, hindi na po uso ang gugulatin mo siya. Hindi mo kakilala. Hello, invite pala kita, ganito, ganyan. First conversation nyo, ganon, hindi na siya uso. Ano ka na agad, pwedeng i-unfriend ka niya or magugulat ka, hindi ka na makapag-send sa kanya ng message. Tama ba? Totoo yun. Kasi hindi ka man nang kumunik, Mare. Kumunik ka man, di ba? TikTok audience. So, meron mga nagtatrending na ilang kong video. Nagko-comment sila sa inbox ko. Tapos yung iba na bago, nililista ko lang. Nilista ko lang, di ba? So yan, communities and events. Ako, yung ibang mga communities and then yung mga pages, sinasalihan ko po. Tapos meron akong isang napamember dahil po sa community, no? Alam mo kung saan kami tugma. Sabi ko lang sa kanya, ganda ng bag mo, parehas tayo. Ganun lang, umahanap lang ako, ang cute ng aso mo. Di ba? Yung mga ganun. Oo, tapos eto, wag kayo magkakamali, Baka masabi nyo, ang cute ng asawa mo. Wow, ganun, ganun. Mayari ka dyan, di ba? Pero, meron po ako na pa-member sa ganun dahil pumapasok ko sa mga communities, nagbibuild ako ng rapport, nagkukwentuhan kami saglit. Hindi naman yung baka yung kwentuhan nyo, umabot na ng 3 years, hindi mo pa rin nasasabi yung gusto mong sabihin, di ba? Huwag naman ganun, di ba? So, ayan, everyday encounters. Kaya po ang suggestion ko, magdala kayo lagi ng barley or ng calling card or basta anything na, ako marami po akong beses na, sayang, gumaganon ako, sayang, wala akong dalang barley. Ganun po ako, kaya po tinandaan ko yun, hindi pwedeng wala akong dalang sachet,
Wala akong dalang calling card. Noong nakaraan, pumunta kami ng Asia CEO Awards. May dala akong calling card noon. Kasi nakita ko sila nagbibigay ng calling card. Meron kaming time to meet yung mga nandoon. Meron silang calling card. Meron din akong calling card. Confident din akong kumamay-kamay sa kanila. And then yung dalawa doon, sabi ko papadalahan ko sila ng product. Kasi na-amaze sila dun sa barley. Alam nila yung barley pala. So, gusto nilang matry. Binigyan niya ako ng calling card. Palitan kami ng calling card. So, dapat meron kayong mga ganun. May calling card naman lahat, no? Ginagamit? O, dumadami lang. Ayan. So, what stops people? Ano yung mga kapigil ba sa mga partners natin para magsulat ng prospect? Kasi meron akong mga partners na hanggang ngayon, ayaw nila magsulat ng prospects. So, period of rejection, kagaya ng kanina, isusulat mo lang naman eh. Marereject ka ba pag sinulat mo? Hindi, di ba? Dagdagan mo naman yung list mo. Ako, ang assignment ko po sa bawat isa, no? Hindi lang po yung nandito, pati yung nasa live, sa Zoom. Kaya niyo po bang ipadala yung listahan ng prospect list nyo sa inyong mga mentor? Ano pa? Fear of judgment. So ito, mga partners, itong mga fear na to ng mga tao sa pagsusulat ng prospect, huwag niyo muna intindihin to kasi magsusulat pa lang naman tayo eh. Pero ito yung intindihin nyo, your business grows depending on how many conversations you are willing to start. So, ako talagang sa lahat, siguro dahil habit ko na, sistema na siya ng katawan ko, sistema na siya ng buhay ko. Everyday, dala ko ang negosyo ko kahit nasa eroplano. Nasa business class na nga lang kami. Talagang chika to the max pa kami nung Nakabili pa yun sa akin ng product. Diba? So, kahit saan po. Ito nga sa CR si Mape. May napamember. No, nagme-makeup lang siya sa CR. Nakuha niya yung contact. Nagpa-member, Mape. Hanggang ngayon, member niya. Tapos nagre-repeat order. May mga napamember din. Kahit saan. Lista mo. Basta may makilala ka, lista mo. Diba? Nung nakaraan, nag-run kami. Nakalista yun. Diba? Okay ba? Naku, ewan ko na lang sa inyo kung di kayo talaga magkaroon ng maraming prospect, no? People don't hate networking. Ito yung mga hate nila. Ayaw nilang nape-pressure, di ba? Spam, fake energy, scripted conversations. So, mamaya dugtong natin yan sa invitation. So, instead, ngayon po, para maging genuine yung prospecting stage, no? Makabuild ng rapport. Ito po yung uso ngayon. Hindi lang po uso. Kailangan na ngayon sa panahon natin. Dati uso pa yung kaya mo pang pekein kahit scripted eh. Sa panahon ngayon na ang dami na pong AI, ang dami ng mga fake, no? Na mga messages, gusto na ng tao ito. Genuine, nakikinig sa kanila, nag-a-add ng value, di ba? At nakikinig sila ngayon sa mga stories. Stories talaga. So, hindi yan nakikinig sa kung ano-ano lang pinagsasabi mo, binibida mo. So, ang ikwento nyo po ngayon, ang dami niyong kwentong magaganda in fairness magkwento kayo. Magkwento ko ngayon, no? So ngayon, after niya, idugtong ko po to. Yung kanina, di ba sabi ko sa inyo, dahil magpo-prospecting po tayo, ito po idugtong natin. Talaga. Lalo ngayon, magma-massive invitation po kayo, idugtong natin to. So, regularly mag-post ka. Wala po akong nakita na Sante, naging top, or kaya naman nag-qualified ng travel, na tahimik lang. Yung walang pinopost, tahimik lang kasi ako mentor eh. Once na naging member kita, wala kang choice. Ang papagawa ko talaga sa kanya, yung naging effective sa akin, tuturuan ko siya mag-post. Meron na po akong mga member, as in walang post. Alam mo yung post nila? 2009, mga ganon. Walang post talaga. Alam mo, believe din ako eh. Nakikinig din sila. Nagpo-post na ngayon, mga addict ng mag-post, no? So, ang tip ko po sa inyo, regularly kayong mag-post. Nagpo-post naman ang lahat dito, no? Sa mga nasa FB po and Zoom, no? Regularly po tayong mag-post, no? Kunyari, Monday, di ba? Product, education, health tips, ano lang naman yan, sample lang, no? Pero pag Monday, ano ba yung mga pwede nating i-post? Yung Monday event, di ba? Ano pa? Ako, minsan ang pinopost ko pag Monday, yung healthy lifestyle ko. Saka yung Monday kasi lahat ay nasa trabaho na. Ako, ang pinopost ko yung healthy lifestyle, I am the boss, mga ganong peg. Kasi hindi lahat, ganon ang buhay. Ang rush na ng Monday nila. So ako, iba yung popost ko. Hindi rush ang Monday ko. Ganon. So Tuesday, ayan, mga training events, share your growth. Yung mga ginagawa nila, nakikita ko yung mga post nila. Yung gaganda ng post nyo eh. Wednesday, team wins, testimonial, success stories. So wag din po natin kalimutan mag-post ng mga wins. Kunyari, nakita ko yung, post ni partner, nakita ko yung nagpapak siya ng padala siya. Mga ganon. Yung mga may pinadala ka, may customer ka, meron kang ganong, hindi naman araw-araw, barley.
At hindi rin naman araw-araw pang puro event. So, gawin mong thematic, iba-iba araw-araw, para, kasi ang mga tao po ngayon, ayaw na nila ng ano, yung grinder, atawa na to the max. Alam niyo naman, di ba? Ang mga tao po ngayon, gusto nila balanse ang buhay. Di ba? So, alam mo, ang dami pong mga, iba kong mga napamember, dahil po doon, gusto ko yung buhay nyo. Di ba? So, mentor, paano ako? Wala pa akong mapopost na gano'n, no? Hindi mo naman kailangan na hintayin yung resulta na kagaya sa amin bago ko mo i-post yung gano'n. So, nakita nyo, nakaraan nga, nag-post ako, nagkakain kami ni Mentor Team dun sa Nubali, may dala kaming mangga, biscuit, saka yung ensaymada na binili pa namin sa bakery, saka yung cup noodles. Doon lang kami sa Lapag, may dala kaming brown paper, nalatag kami ng ganon. Sino mag-aahala na darating ang time, doon kami nag-meeting, nagde-date na kami sa Bali, Indonesia. Dati sa Nubali lang, ngayon, Bali, Indonesia. Ngayon kami sa Boracay, punta kami sa cruise. Nakabili siya ng car, nakabili din akong car, nakabili siya ng property, kami din. So, imagine that, no? So, i-share mo lang yung journey mo. I-share mo na i-share. Pero wag mong i-share yung mga pangit na nangyayari din sa'yo. Parang hindi siya pwede talaga pagka ikaw ay negosyante. Huwag mo na i-share yung mga problema mo, may nakaaway ka, nag-away kayo ng jowa mo. Huwag na yun. Sa'yo na lang yun. Pag nasa negosyo ka, avoid mo muna yung makaka-distract sa FB mo kasi lahat yan dadamay, no? Profile. Sino po dito yung nakapagpalit na ng profile? Yung professional na tingnan. Katiwa-tiwala na tignan. Lahat po ba? Yes. Oh. Ang ano ko po ay katiwa-tiwala. Huwag naman yung kunyari, ang profile mo, sobrang layo mo nandun ka. Di ba? Dapat kita yung yung mukha. Mga hanggang dito. Kitang-kita yung bundok. Asan ka dun? Di ba? Kasi malaking impact po yun sa panahon natin, sa era natin ngayon, na kita yung mukha mo. Kita yung mukha mo para iba yung trust agad ng tao. And then post with purpose. Ako po 13 years na akong nagpo-post. And lahat po ng aking mga kilala, iba na po ang tingin sa akin. So ngayon, alam mo, ang pinakamaswerte po ang marami ngayon. May AI. Lahat ng post ko dati, sarili kong gawa. Ngayon, may AI na. Hindi kayo mahihirapang magpatulong kung tama ba grammar nyo. Di ba? Si Mentor Test, tingnan mo post ni Mentor Test. Ang gaganda. Patulong ka lang kay AI. Congrats, leaders! Mga captioning mo, Prospecting na! ganyan. Believe me, marami kang ma-attract. Ito ang reminder ko. Hindi mo kailangang perfectin ang pagpo-post mo na inabot ka na ng 2 hours, ano kayang caption ng maganda. Diba? Meron nagsabi sa akin, meron ka bang mentor? Social media manager? Sabi ko, bakit? Ang bilis mong mag-post eh. Wala, siguro habit ko na siya. Pag may event, post agad. Habit ko lang siguro. Wala lang, parang ayoko matambahan. Ganon lang ako. Pinapost ko agad yung ganap sa negosyo natin. Ganon. So yun, clear ba? Kasi ito talaga yung ginagawa ng tao. Pagka nag-i-invite ka na, nag-message ka na, titignan niya na yung profile mo. Sobrang laking factor po ng the way na mag-post tayo. Kasi nandito na tayo sa invitation. Congratulations, leaders! Tara, prospecting na!